Magandang araw po, Sir Van. Kadalasan po noon ay ginagabi na akong umuwi dahil na rin sa layo ng biyahe ko at palagi pang traffic. Nasanay na din ako pero may pagkakataon po talagang nakakaramdam ako ng takot. Bukod kasi sa madilim na sakalya na inuuwian ko ay halos tulog na ang mga kapitbahay at mga kasama ko sa bahay kapag dumadating ako. Ako nga po pala si Abigail, taga Sorsogon. Nagtatrabaho po ako noon sa isang mall bilang sales lady at ako po ang madalas sa closing. Pinakamaagang uwi ko ay alas 10 pero madalas talaga ay mag-aalas 12 na. Nagsimula ang lahat ng gabing wala akong masakyang tricycle. Bihira lang din naman kasing may pumaparadang tricycle sa binababaan kong jeep. Kaya naglalakad na lang ako noon pauwi kahit sobrang dilim. Ginamit ko na lang ang flashlight ng cellphone ko. Habang naglalakad ako ay maya't maya akong lumilingon sa likuran ko. Napapraning kasi ako minsan. Pakiramdam ko ay may sumusunod sa akin. Kaya binilisan ko na ang paglalakad ko. Hindi ko napansin noon na may makakasalubong na pala ako. Parang sinadya talagang banggain ng taong yon ang balikat ko. Kasi naman ang lawak ng daanan. Pero doon talaga siya dumaan kung saan mababangga niya ako. Agad ko siya nung nilingon. Pero wala na siya. Yun ang labis na pinagtakan ko. Nangilabot ako noon nang mapagtanto kong mag-isa lang naman ako sa daan. Pagdating ko sa bahay ay tulog na ang mga kasama ko. Agad kong inalala ang itsura ng nakabangga ko pero hindi ko matandaan. Medyo nakayoko kasi ako noon at ang bilis ng pagkakabangga niya sa akin. Agad ko namang winaglit sa isip ko ang nangyari at balik normal naman ako kinabukasan. Pero ang hirap pala kasi pakiramdam ko na palagi noon ay may lihim na nagmamasid sa akin. First time pa naman yun nangyari sa akin. Ilang beses na din akong umuwi ng pasado alas 12 at wala nang tricycle. Pero wala naman akong ganong nangyari. Kaya inagahan ko ng uwi ng araw na yon. Salita naman kasi kami ng kasamahan ko mag-closing. Wala naman gaanong customer. Kaya medyo maaga kaming nakapagsara. Pasalamat na din ako noon dahil may nakaabang na tricycle. Parang sinadya ako nitong hintayin sa babaan ng jeep. Nagmamadali na akong sumakay noon at baka maunahan pa. Kampante ako nung nagsiselfone. Nang biglang magsalita ang driver. Hindi agad ako nakaimik noon dahil pakiramdam ko namingi ako. Medyo nagtayuan ang mga balahibo ko noon sa katawan. Hindi kasi saan ka bababa miss ang tanong nito. Kundi maaga ka yata ngayon. Ano po yun manong tuloy ako. Hindi kasi pamilyar sa akin ang taong yon. Kilala ko ang mga nasasakyan kong tricycle at iilan lang naman yon silang pumapasok sa kalye namin. Kaya napaka-imposibleng kilala ako nito. Maliban na lang kung binabantayan ako nito palagi. Muntikan ko nang sabihing bilisan na lang niya mag-drive. Kinikilabutan na kasi ako sa kinikilos nito. Nang malapit na ako sa bahay ay papara na sana ako. Nang bigla niyang hininto sa mismong tapat ng gate namin ng tricycle. Nagmamadali na ako nung nagbayad at bumaba. Nasagi ko pa ang kamay nito at naramdaman kong malamig yun. Hindi ko na tiningnan ang itsura sa takot. Tuloy-tuloy na akong pumasok ng bahay. Nang isasara ko na ang pinto ay hindi pa rin ito umaalis. Lubos ko pa nung pinagtakhan kung paano nito nalaman kung saan ako nakatira. Pagkapasok ko ng kwarto ay agad kong pinagsasara ang bintana. Napasilip pa ako dito at ganun na lang ang pagkabog ng dibdib ko nang makita ang tricycle na nakahinto pa rin sa harap ng gate namin. Nakita ko pang bumaba ang driver na maywang pa at tumingala sa may bintana ako. Agad kong sinara ang bintana at binaba ang kortina nito. Hindi ako noon mapakali sa higaan ko. Bigla akong nakaramdam ng takot na matulog mag-isa sa silid ko. Nakahiga lang ako noon at nakikiramdam.
Hindi ko pa rin naririnig na umalis ang tricycle, kaya hindi din mawala ang kaba sa dibdib ko. Hindi ko pinatay ang ilaw noon para isipin niyang gising pa ako. Pero ilang sandali lang ay nakatulog na din ako dahil sa pinagsamang pagod, puyat at antok. Nagising na lang po ako noon na patay na ang ilaw. Bigla akong napabalikwas ng bangon. Maniwala kayo o sa hindi, Sir Van, pero may naririnig po akong humihinga sa tabi ko. Ang bilis ko po nung nakababa sa higaan ko at binuksan ang ilaw. Pero wala naman po akong kasama sa silid ko. Nilagyan ko na ng una ng bakanteng higaan at muli ay iniwan ko nung bukas ang ilaw. Nagtalukbong ako nun ng kumot at pinilit na makatulog. Nang magbabandang alas 12 yata yun ng madaling araw, nang maramdaman kong may pilit bumubukas ng bintana ko. Mahihinang kaluskos sa bintana at parang may mahihinang pagsitsit akong naririnig. Hindi na ako nakatiis nun sa sobrang takot. Dinala ko ang kumot at unan ko sa kwarto ni na mama at doon ako naglatag sa sahig. Pero alam niyo yon, kahit na may kasama na ako sa silid, ay hindi pa rin ako mapakali. Paano ba naman ay muli kong narinig ang kaluskos at pagsitsit doon mismo sa bintana din ni na mama. Napatingin ako sa bintana. Madilim po nun dahil hindi naman sila nag-iilaw pag natutulog. Wala akong maaninag nun. Nakatakip ng kumot ang buo kong katawan hanggang bibig, habang ang mata ko ay tutok na tutok sa bintana. Nang biglang bumukas ang jalousie, napahiyaw ako nun bigla sa sobrang takot. Nagising si na Papa at takang-taka kung bakit nasa silid na nila ako. Nang magpailaw si Papa, ay nakita kong muling nakasara ang bintana nila. Hindi ko tuloy sigurado nun kung totoo yung nakita kong pagbukas o baka nananaginip lang ako. Tinanong nila ako kung bakit nandun ako sa silid nila. Kinuwento ko sa kanila ang napansin ko dun sa tricycle driver. Sabi ni Papa ay magtatanong-tanong daw siya kung kilala ito ng mga pumaparadang driver doon sa babaan. Kinabukasan nun ay pinakiusapan ko ang kasamahan ko na siya muna ang magrelyebo sa akin. Nag-day off ako nun at natulog ng halos buong araw. Nagising na lang ako nun sa ingay ni Papa. Nagtanong daw ito sa mga driver, pero wala naman daw silang napansin o nakitang bagong driver na bumabiyahe papasok sa kalye namin. Yun lang kasi, ang totoo hindi ko naman nakita ang itsura nito, kaya di ko din mailarawan kina Papa. May isang driver nun na kinausap ni Papa na siyang maghahatid sa akin sa bahay. Naging maayos naman ang pag-uwi ko nun, pero hindi na nagiging maayos ang pagtulog ko. Nakikita ko po siya palagi nun na nakatayo lang sa harap ng gate namin at nakatingala sa may bintana ko. Isang araw pa nun, nakatanggap ako ng unknown text messages. Kung pwede daw kaming magkita at mag-usap. Matagal na daw niya akong sinusundan at matagal na rin daw niya akong gustong makausap. Nanginginig po ang mga kamay ko nun habang tinatawagan ang numero niya. Sinagot naman ito, pero isang malalim na paghinga lang ang naririnig ko. Tinatanong ko kung sino siya, pero hindi ito sumasagot. Asar na pinatayan ko ito ng tawag at blinak ko ang number niya. Habang nasa mall po ako noon, nararamdaman kong may nakamasid na naman sa akin. Hindi na nawala ang kilabot na nararamdaman ko. Hanggang ngayon ay hindi ko nakilala ang taong yun. Hindi na ako nito tinantanan na istorbohin gabi-gabi. Palagi itong kumakaluskos sa bintana ko at maninitsit. Natahimik lang naman ako nang pinasya kong magtrabaho dito sa Maynila. Pero hindi ko alam kung tao ba yun o ano. Pag naiisip ko ay kinikilabutan pa rin ako. Grabeng trauma ang dinulot nun sa akin. Hello po sa inyo, Sir Malikmata. Sana po ay mabasa nyo sa channel nyo itong kwento ko tungkol sa kalaro ko noong bata pa ako. Ako po pala si Marian
At ang kalaro ko po ay pangalanan na lang nating Nonoy. Hindi ko na po sasabihin ang totoong pangalan para na rin po sa ikakatahimik ng pamilya niya. Namatay po si Nonoy nung high school pa lang po kami. 7 po silang magkakapatid at pangatlo po siya. Mabait po si Nonoy at hindi madamot, kaya kasundo ko po ito. At siya din po ang palagi kong kalaro sa mga board games. Biglaan po ang pagkamatay ni Nonoy. Nasagasaan po siya ng truck. Death anniversary niya nga po nitong darating na October. Kaya naalala ko po itong ikwento. Kasi po simula nung namatay siya, ay palagi ko na po siyang napapanaginipan. Noong una po, napapanaginipan kong nagpapahukay siya dahil hindi pa daw siya patay. Kaya nagigising ako nung inaakalang buhay talaga siya. Saka manlulumo kasi panaginip lang yon. Hindi po ako natatakot nun na mapanaginipan siya. Parang normal lang kasi at nasanay ako nun na palagi ko siyang kausap kahit binata at dalaga na kami nun. Hindi siya nagbago ng pakitungo sa akin. Halos gabi-gabi nun ay napapanaginipan ko siya, lalo na pagpapalapit na ang death anniversary niya. Isa pang panaginip ko nun na medyo creepy yung sinisira niya ang puntod niya at gusto niyang kumawala doon. Buhay daw kasi siya, kaya ang karugtong nun ay nagpapahukay na naman siya. May isang beses nun na hinukay ko daw siya at nakikipaglaro na daw ako sa kanya. Sinabi ko pa na totoo ang buhay siya, pero bigla na lang ako magigising na umiiyak. Kasi bigo na naman ako dahil hindi naman totoong nabuhay siya. Madalas po siya nung mag-drive ng motor at napapanaginipan ko ding niyayaya niya akong umangkas sa kanya. Nakukwento ko yun kina nanay at mabuti naman daw ay hindi ako sumasama dito sa tuwing inaalok ako nitong gumala. Nakukwento ko din yun sa mga pinsan niya. May isa siyang pinsan doon na malapit sa kanya at minsan din daw na napapanaginipan din niya ito. Mas malala nga daw sa kanya dahil may ilang beses na niyaya daw siya nitong magbisikleta. Sumama daw siya. Ilang beses din daw niya itong napapanaginipan at palagi na daw ay niyayaya siya nito kung saan saan at palagi ay sumasama siya. Nung huli po ay hindi na naging maganda yung panaginip ko kasi namimilit na siya. Minsan bigla niya hinahatak yung kamay ko para sumama lang sa kanya. Nagagalit din siya kapag hindi ko sinusunod ang sinasabi niyang hukayin siya. Nagigising na lang ako noon na hingal. Natatakot na ako sa kanya kasi hindi na yung normal na mukha niya ang nakikita ko, kundi yung itsura niya noong nasa kabaong siya. Wasak po kasi ang mukha niya noon at sobrang maga. Yun na ang nakikita ko sa panaginip ko. May araw pa noon na nilagnat ako ng sobra. Nanaginip ako noon na lumalabas na naman daw siya sa puntod. Kaso pilit daw ako nitong hinahatak papasok sa puntod nito. Dinala ko noon ni nanay sa manggagamot. Noong una, may bali daw ako. Pero nung tinawas na ako, ay may nakita silang figura ng isang lalaki. Ang sabi pa ng manggagamot ay madalas daw ako nitong gambalain sa pagtulog ko. Hindi ko daw napapansin na unti-unti na daw nitong kinukuha ang enerhiya ko. Basta kahit anong yaya niya daw, wag na wag akong sasama. May binigay sa akin noon ng manggagamot na parang telang maliit na may laman na pangontra daw sa masasamang elemento. Medyo nabawas-bawasan naman noon ang gabing napapanaginipan ko siya. Hanggang sa dumalang na talaga. Nalungkot din ako noon dahil parang nasanay na akong mapanaginipan siya. Kaso nung huli nga ay hindi na maganda. Hanggang sa graduate na ako ng high school ay bihira na lang. Pero nagkukwento sa akin itong pinsan niya na tawagin na lang nating Richard. Napanaginipan niya daw si Nonoy na parang sinasakal daw siya. Nagalit daw ito dahil tumanggi daw siyang sumama dito. Alam niyo po ba pagkatapos niyang ikwento sa akin yon, ilang araw lang ay natagpuan na ding wala ng buhay si Richard sa silid niya. Bata pa po siya masyado para mawala.
Ang lumabas pa sa autopsy niya ay cardiac arrest at mayroon din siyang sugat sa ulo. Ang pinagtataka namin kung saan niya nakuha yon. Nang dumalaw ako sa kanila noon, nakausap ko ang ate niya. Tinanong pa ako kung napapanaginipan ko pa daw si Nonoy. Sabi ko hindi na. Si Richard daw palagi nilang naaabutang nakakatulog sa tanghali. Pero parang hirap na hirap daw huminga. Minsan naman daw, naririnig nilang umuungol ito ng hindi maganda. Ang pinakamalalang nakita nila ay nang bumangon daw itong nakapikit at bigla na lang daw nitong pinag-uumpog ang ulo sa dingding. Hindi daw nila nakita ang nangyari sa kanya, ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero naniniwala daw silang binangungot ito at sinundo na ng pinsan nitong si Nonoy. Baka kako talagang sumama na siya. Lalo tuloy akong kinilabutan noon at ipinagdasal na di ko na sila mapanaginipan ni Nonoy. Sa awa ng Diyos, hindi ko naman napapanaginipan si Richard. Pero si Nonoy, paminsan-minsan ay napapanaginipan ko pa rin. Nagdadasal na lang ako pag nagigising ako. Nga po pala, Sir Van, ngayon po may work na ako at may isang ka-office mate ako na recently lang namatay. Siya naman ngayon ang napapanaginipan ko. Yung tita ko ding namatay, napapanaginipan kong niyayaya ako nitong sumama sa kanya. Ganoon din doon sa ka-office mate ko. Ano kayang ibig sabihin nito? Lapitin ako ng mga kaluluwa at gusto nila akong sunduin. Buti na lang at palagi ay tumatanggi ako sabay nagigising. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana po talaga mailahad nyo. Maraming salamat. Hi po, Boss Van. Itong kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay sariling karanasan po ng tiyo ko noong kabataan niya. Isang pangyayari po sa buhay niya na hanggang ngayon ay daladala pa rin niya. Medyo nagkatrauma pa nga po siya at hindi na basta-basta nagtitiwala sa mga taong hindi niya kilala. Tawagin na lang po natin siyang Erwin. Si Tiyo Erwin ng mga panahong yon ay nag-aaral sa bayan. Medyo malayo din ang binabiyahe niya mula sa kanila patungong bayan ng mga panahong yon. Sumasakay siya ng tricycle mula sa kanila. Sunod ay jeep. At muli ay magpapahatid na sakay ng tricycle sa tinutuluyan niya. Hindi naman siya masyadong nahihirapan noon dahil marami naman siyang nakakasabayan paalis sa kanila. Pero nung minsang magkaroon ng burol sa isang kamag-anak niya, ay napilitan siyang umuwi. Mabuti na lang at tapos na ang exam nila noon, kaya nakapagpaalam siyang magbakasyon ng ilang araw. Sinabihan naman siya ng mga magulang niya na doon na dumiretso sa lugar ng tiyuhin niya. Ang asawa nito ang namatay at andun na ang mga magulang at kapatid niya upang tumulong. Ginabi na daw ng uwi nun si Tiyo dahil namili pa siya ng groceries para sa burol, katulad ng kape, candies at mga biscuits. Siya lang kasi ang maaasahan nilang makapamili sa bayan dahil siya lang sa mga kamag-anak ang nandoon. Ginamit niya muna ang natitirang allowance. Habang nasa jeep daw noon si Tiyo, ay may nakasabayan siyang lalaking panay daw ang nakaw ng tingin sa kanya. Aminado naman kami na sa angkan namin, nagtataglay talaga ng kagwapuhan at kaputian si Tiyo. Tisoy din niya ang ibang tawag sa kanya ng ibang kamag-anak namin at barkada niya. Medyo nailang daw noon si Tiyo at nagtakip daw siya ng towel sa muka. Ayaw niya na pinagnanasahan siya ng kapwa lalaki. Yun ang pag-aakala niya. Medyo nakaidlip daw noon si Tiyo at nang huminto daw yung jeep ay agad siyang bumaba. Nakita niyang kasunod niyang bumaba ang lalaki. Medyo nainis daw siya noon dahil parang sinusundan daw talaga siya. Pero mas lalo siyang nainis nang mapansin ang binabaan niya. Hindi daw pamilyar sa kanya ang lugar. Mukhang lumagpas na daw siya sa baryong bababaan niya. Kumbaga, malayo din po kasi ang bahay nitong kamag-anak namin na pupuntahan ni Tiyo. Nasa kabilang dulong baryo din ito at bihira lang siya dong pumunta.
kaya hindi siya gaanong pamilyar sa ibang lugar. Buti na lang daw at maliwanag naman ang waiting shed na binabaan niya. Mag-aalas 8 na daw kasi noon, pero napansin niya daw na wala na gaanong pasahero ang bumababa doon. Napansin niya ang lalaki na nakatayo lang din, di kalayuan sa kanya. Mukhang kabisado nito ang lugar o baka nga daw taga doon ito. Wala daw siyang choice noon kundi ang magtanong dito. "Brad, pwede bang magtanong kung anong lugar na ito?" Medyo kimi pa daw na tanong ni Tio. Tinitigan daw siya ng matama ng lalaki at tumikhim ito. Sinabi daw nito ang lugar. Narinig daw ni Tio ang lugar na yon, pero di daw siya pamilyar dito. Tinanong daw siya ng lalaki kung saan siya pupunta. Sinabi naman daw niya ang lugar ng kamag-anak namin. Sabi ng lalaki, kung gusto daw ni Tio na ihatid daw siya nito. Pero tumanggi nun si Tio at nagpaturo na lang kung saan ang sasakyan papunta doon. Pero sabi ng lalaki ay wala na daw masasakyan sa ganoong oras. Tiningnan daw ito ni Tio at mukhang nagsasabi naman daw ito ng totoo. Tinanong pa daw nito kung sino ang pupuntahan niya sa lugar na yon. Sinabi naman ni Tio ang pangalan ng tiyuhin niya at ang asawa nitong namatay. Umaliwalas daw ang mukha ng lalaki at sinabing kilala daw niya ang mga yon at may alam daw siyang shortcut papunta sa bahay ng tiyuhin ni Tio. Katabing baryo na lang daw yon at kung gusto daw ni Tio ay ihatid daw siya nito. Sa narinig ay natuwa naman daw si Tio kaya hindi na siya tumanggi. Sumunod daw siya sa lalaking nauunang naglakad at pumasok sa parang kasukalan. Noong una ay hindi naman daw nakaramdam ng kilabot si Tio. Pero habang tumatagal daw ay nakakaramdam na siya ng kakaiba. Hindi na daw kasi kumikibo ang lalaki. Kinakausap niya daw ito at tinatanong dahil napansin niyang walang katapusang kakahuyan na ang dinadaanan nila. Pero hindi daw siya nito sinasagot at tuloy lang ito sa paglalakad. Huminto daw saglit nun si Tio dahil hinihingal na daw siya. Nang lingunin daw siya ng lalaki at matutukan niya ito ng dalang flashlight ay nag-iba na daw ang itsura nito. Namumula na ang mga mata nito at napansin daw niyang tumutulo na rin ang laway nito. Napaatras daw nun si Tio at nakaramdam ng sobrang kilabot. Parang namanhid daw ang ulo niya nun at biglang gumaan. Sa takot daw ay hindi siya agad nakakilos. Ngumisi pa daw ang lalaki at susunggaban na daw siya nun nang ihampas daw niya dito ang daladalang lata ng tinapay at kumaripas na daw siya ng takbo pabalik doon sa pinanggalingan nila. Hindi niya na daw alam kung papaano siya nakarating doon sa waiting shed. Nakailang dapa din daw siya at muntik-muntika na daw siyang maabutan ng lalaki. Buti na lang daw at athlete si Tio noong kabataan niya. Mabilis talaga siyang tumakbo at sanay din sa mga ganitong lugar. Pero sa totoo lang daw ay ang dami niyang tinamong kalmot sa lalaki. Nahahablot daw siya nito na agad din niyang natatanggal ang kamay nitong may matutulis na mga kuko. Alam daw ni Tio na kakaibang nilalang itong humahabol sa kanya. Kaya pinilit daw talaga niyang makabalik sa kalsada. Mabuti na lang daw ay may dumaang tricycle. Nagpatulong siya sa driver na nagkataong totoong kakilala ang kamag-anak namin. Hinatid daw siya nito sa mismong bahay na pinagbuburulan. Naramdaman pa daw nila noon na sinusundan sila ng nilalang. Pero panay mura daw ng driver ng tricycle. Nakwento ni Tio ang nangyari sa kanya at agad napalatak ang driver. Kaya habang mabilis nitong pinapatakbo ang trike, ay panay sabi nitong kilala nito ang aswang na sumusunod sa kanila. Nang malapit na daw sila, ay bigla na lang din daw itong nawala. Nagtataka pa daw noon ng mga magulang ni Tio kung bakit ganun ang itsura niya. Gula-gulanit ang damit at ang daming kalmot. Nakwento din niya sa mga ito ang naranasan niya. Nasabi nung driver na baka nga ang dayong lalaki sa lugar nila ang may kagagawan nun. Iilan na rin daw ang tinambangan nito na nakakatakas. Hindi lang daw ito mahuli-huli dahil madalas itong wala. Kinabukasan daw ay binalikan nila ang lugar kung saan siya dinala nung nilalang. Nakita pa nila doon ang naiwang lata ng tinapay. Buti at hindi ito nabuksan. Kumalat daw sa lugar na yun ang nangyari kay Tio.
At simula naman daw noon ay wala na silang napapabalitaang may tinambangan uli itong estrangherong dayo na kinalaunan ay napatunayan nilang isang aswang.